unbalanced voltage. Any unbalanced voltage, meaning to say, etong tatlong to, magkakaiba ng magnitude, magkakaiba ng angle, hindi 120 degrees apart, could be simplified into three components. Namely, the positive sequence, the negative sequence, and the zero sequence. Yung positive sequence natin, yun yung original rotation mo. Kumbaga, pag binalikan natin sa machines, yun yung clockwise rotation, or A, B, C. 1, 2, and 3. Red, yellow, and blue. Yun ang ibig sabihin ng positive sequence. Negative sequence, yun naman yung counter clockwise. Kabaligtaran. Counter clockwise. A, C, B. 1, 3, 2. Red, blue, yellow. Take note, kaya tayo nagkaroon ng RYB kasi nung nagwa-wiring, ang hirap pag hindi mo alam kung ano yung phase A, phase B, and phase C. So, let's say, nung nag-apparatus kayo, nagpasabog kayo ng fuse. So, malamang sa malamang, ang main problem nun is hindi nyo na alam yung kung ano nasa phase A, phase B, and phase C. Kaya kami color coding yun. Kaya makikita nyo may kulay yun na red, may kulay na yellow, may kulay na blue. Para ma-identify mo kagad kung saan magkakaroon ng problema. So, name lang yun. So, yun ang ibig sabihin ng negative. And lastly, meron rin tayong zero sequence. Itong zero sequence naman, ito yung same magnitude, no direction. Meaning to say, kung 5 yung value sa A0, 5 din ang value sa B0, 5 din ang value sa and pag pinag-add natin to, tatandaan nyo, pag nag-add kayo ng complex number, vector addition yan, babalik na sa original. Kaya makikita nyo dito na ang ginawa natin, pag ginawa ko to, pinag-add nyo 0, 1, and 2. Ganun din dito, 0, 1, and 2. 0, 1, and 2. So yun yung basic understanding or basic idea ng symmetrical component. It is not applicable sa current, applicable rin siya sa voltage, applicable rin siya sa impedance. Kaya, nagkaroon tayo ng tinatawag nating sequence networks. Yung sequence networks, yun yung tatlong diagram na ito-drawing nyo. So, kung sawa na kayo mag-drawing, magsasawa kayo lalo kasi tatlo na yung drawing natin. Yung dati ang drawing nyo lang isa, ngayon magiging tatlo na. Positive, negative, and zero sequence network. So, later on, meron tayong napapakita po. So, ito nga, sinabi ko kanina, zero sequence network is same direction, same phase. Meaning to say, magkakapatong lang yan. 0 degrees yung kanilang difference. So, pinapakita lang natin yan dito. Going to the next slide, mag-introduce muna tayo ng A. Ano yung ibig sabihin ng A? Yung A is constant. Pwede natin sabihin that would be a vector that rotates 120 degrees. So, imbis na susulat ko pa yung angle, A na lang yung lalagay ko kasi tamad tayo magsulat. Ganyan lang yan. So, A is 120 degrees. So, complex number, pag spinner mo ang any complex number na naka-polar form, tinatimes ko lang yung angle sa yung angle niya. So, kaya dito 40, then pag base to 3, naging 360 or 1 or 0 siya. So, yung operator A. So, pag pinakita ko yung positive sequence, yun yung rason kaya nakikita nyo ay A squared saka A na lang dyan. Kasi yung A squared, ito yun. 240 degrees kasi siya. So, ang yung opposite niya, negative 120. Yung A, syempre, 240. So, yun lang yung pinapakita dito sa reason kung bakit may A ka. Sa negative sequence, imbis na clockwise, gagawin mo counterclockwise. Kaya makikita mo dito na una yung blue at saka yung yellow, yung B at saka yung yellow line kesa sa C at saka sa blue line natin. 120 degrees apart siya. So counterclockwise naman tayo. So yun na yung ibig sabihin nung ine-explain ko kanina. Now,
natin siya in terms ulit. So, ABC, makikita nyo na dito na ginawa natin in terms na lang ng IA0, IA1, IA2. Bakit natin ginawa to? Sabi ko nga, naman tayo magsulat ng ibang variable. So, pare-parehas na lang natin. Then, pwede natin pagalin yung tatlo, IA, IB, and IC. Ano lalabas sa atin? Ito, so mag-algebra lang tayo dito. Pag sinimplify natin, ito yan. Which is, zero sequence is 1/3 ng IA plus IB plus IC. Or, balikan natin ulit yung circuit analysis nyo. Pag meron kang line A, line B, and line C, saan siya lahat pupunta? Sa neutral current. And ang 1/3 ng neutral current na yun is yung tinatawag natin zero sequence current. So, kailangan yung tandaan ito. Kung tamad kayo mag-memorize, which is, kagaya ko, hindi ako nag-memorize, tatandaan ko lang yung concept na una sa tatlo. Huwag nyo natatandaan yung kasunod. Tandaan nyo na lang kung paano ginawa itong mga kasunod process. Pero kung mas gusto nyo mag-memorize, wala rin namang problema. Kayo bahala dyan. Basta kayo mas madadalian. Okay. Pag ginawa naman natin is, minultiply natin for example yung IB ng A tapos yung IC ng A squared, makukuha ko naman is yung positive sequence. So, positive sequence is 1/3 ng IA plus AIB plus A squared IC. And kung babalik na rin natin, imbis na A squared, gagawin ko naman A squared A, ang makukuha ko naman would be yung negative sequence. So, ano yung mangyari? Pwede mong i-matrix kasi mas madaling tingnan. So, IA is IA0, IA1, IA2. IB is 1 plus A squared A, IC is 1 plus A squared. So, yun yung ating general formula dyan. Take note na yung current na yan is also applicable sa voltage, also applicable sa impedance. Except sa impedance, may additional lang tayo na rules. Pero sa voltage and current, palitan mo lang yung letter, gawin mo lang B yan, yun na rin yun. Hindi magbabago yun. Okay. So, ito lang yung mga kailangan yung tandaan sa sequence current. Pag balance 3-phase, positive ka lang. Kahit anong feeling mo, hindi ka magkakaroon ng negative and zero sequence. Malalaman nyo later on, pag nag-solve na tayo. Once na nagkaroon ka ng negative or zero sequence, ibig sabihin, unbalanced yun. Kahit hindi mo na kunin siya in actual. Sasabihin mo na kagad yun na unbalanced yung system. And pag pinag-add mo yung tatlo na zero sequence at nag-zero yan, balance yung system. Or for this case, ito yung may dahilan kaya ka nagkakaroon ng unbalanced na system, yung zero sequence. Now, in a 3-phase forward, so ano ibig sabihin pag forward, meron kang Y connected ka. So, if that is the case, ang ating zero sequence ay 1/3 ng neutral. Always yun. And if ever nagkaroon ka ng network na walang neutral, ibig sabihin Y open or delta, 3-phase pa rin yun, yung neutral current mo is palaging zero. Siyempre, wala nang, tatandaan nyo, pag open circuit, walang papasukan ng current. So, ibig sabihin, wala ka zero sequence. So, if that is the case, ang pwede mangyari is yung magnitude ng negative sequence and that pwede siyang maging less than but not greater than ng positive. Pag nangyari na mas malaki yung negative sequence mo sa positive, mali ka ba? Hindi. Ang ibig sabihin doon, mali ka lang na assumption ng phase sequence. So, kung inassume mo na ABC siya, hindi pala. AC pala siya. Yun lang ang ibig sabihin na itong part na to. And for a single phase load from a 3-phase system comprises equal positive, negative, and zero sequence component. So, sa single phase. Okay, main questions ba before tayo mag-proceed? May questions? Wala pa. Wala pa, kasi wala pang example. Okay. Punta tayo dito sa impedance. So, medyo nakakatakot yung mga equations, pero hindi nyo kailangan katakutan niyan.
Okay, ito yung sinasabi natin na forward system na open kasi yung grounding mo. May ground ka pero wala kang neutral. So if we consider wala kang neutral and we consider self-impedance, ibig sabihin ng self-impedance, sarili lang niya, mapapansin nyo yung formula nito is the same as ng current and voltage. Parehas lang. Then, pag tinignan naman natin in terms of voltage, ito siya. Phase voltage. So, by Ohm's law, ito yung lalabas natin na equation. IA0, I1, say 2, I2, say 1. How do you know na tama yung na ganito yung equation? Mapapansin nyo dito na pag 0 to, ang magkaparehas na subscript is yung zero sequence. Pag 1 to, ang parehas na subscript ay negative sequence, opposite. Bakit opposite? Kasi ang voltage ay inversely proportional sa current, kaya opposite siya. So ito yun, I2 and Z2. Pag negative sequence, saan siya parehas sa positive? Now, if balance, ang nangyayari sa impedance pag balance ay nawawalan ka ng positive and negative sequence. Ang natitira lang ay zero sequence. So, if that is the case, ito na lang yung formula mo. Mawawala kasi ito kasi magiging zero. So, ito na lang. Dito ay mawawala ito, mawawala ito, at saka ito, dahil yung Z1 and Z2 ay 0. Ito na lang siya. And yung uli, ang mawawala would be itong dalawa, kaya yung matitira. So yun ang ibig sabihin mo. Pag unbalance ka, ito yun, tatandaan mo. Pag balance ka, kung saan lang may Z0. Okay. Ito medyo yung mga transmission lines natin. Sa transmission lines, kailangan yung tandaan, babalikan lang natin yung principle natin sa circuits 1 regarding sa mutual inductance. Kung hindi man siya nasa circuits 1, ininis kasi ng first part ng apparatus. Kasi ang transformer is one of the equipments na may mutual inductance sa pagitan. Karaniwan, pag may dalawa kang wire or dalawa kang core, nagkakaroon ka ng magnetic field. Yun yung reason kung bakit naging advantageous ang transformer. Kasi meron kang dalawang winding na nakaseparate, pero wire siya talaga. So, nagpo-form sila ng magnetic field. And, ginagawa nila ng turns para mas maging efficient siya. Kasi mababa yung value niya. But in a 3-wire system, mapa-distribution lines yan, or mapa-transmission lines yan, take note na hindi naman naka-turns yun, hindi naka-coil. Straight line yun. Ang pinakamalala na lang nun, yung mga cable sa loob, yung mga strands, yun yung naka-twist. Pero may pagitan sila. So nagkakos yun ng electromagnetism. Yun yung basic concept doon. So ang tawag natin doon is yung tinatawag natin mutual impedance. Yung effect ng isang kable sa kabilang kable and vice versa. So once na meron tayo nun, may effect tayo doon. Kaya mag-alala, hindi kasama to. Kasi kumbaga, we always assume sa ating mga system na negligible ang mutual impedance. Which is true naman. Kasi sobrang layo nila sa isa't isa. Wala ka naman nakita transmission line na magkadikit yung dalawang wire nila, di ba? Karaniwang may distance yan around meters. So, kasi pag mas malapit sila, ano nangyayari? Pwede ka magkaroon ng short circuit. Kung narasan doon, lahat ng kable natin dyan is bare. Hindi naman yan insulated. So, pwede mo i-try yun. Yung pag dumami sa expressway, hawakan mo yung transmission line. Makukuryente ka ba? Hindi ka makukuryente. Kasi hawakan mo lang. Pag umapak ka sa ground, yun, doon ka makukuryente. Kasi nagkaroon ka ng short circuit.
Kahit hawakan mo yung dalawang kable, tapos yung mag-acrobatic ka doon or mag-gawin mo, hindi ka makukuryente din. Makukuryente ka lang pag nagkaroon na siya ng ground pa. Okay? So for that case, pinapakita lang naman natin dito yung mute effect ng mutual. But take note, mapapansin nyo pag naging balance yung system mo, nawawala yung mutual impedance. Bumabalik ka na lang dito. I0 say 0, I1 say 1, I2 say 2. So, mas nagiging simplified. Admittance is opposite ng impedance. So, ang formula ng admittance ay babalik na rin nyo lang. So, ang mangyayari lang is current yung nasa unahan, voltage yung minumultiply nyo sa admittance. Kasi di ba, voltage times admittance is the same as voltage over impedance. So, yun lang ang ibig sabihin ng part na to. Kaya, hindi na masyado nilidiscuss rin yung admittance. Pero, just to show you yung formula. Okay. Sa power, ganun rin. Magiging tatlo lang yung component mo. Meron kang positive, meron kang negative, at meron kang series equals. So, same approach pa rin. So, meron ka pa rin sine and cosine sa real and apparent power. And dito, wala. And always, times 3 tayo. Wala na tayo ditong square root of 3. Kasi ang pinag-usapan natin dito, base value na automatic. Okay. So, we have told a while ago na yung ating signal line diagram is composed ng networks. Positive, negative, and zero sequence. So, to simplify, mas madaling lagyan mo ng number. Yung ibig sabihin ng 1 is positive, ang ibig sabihin ng 2 ay negative, at ang ibig sabihin ng 0 ay zero sequence. Yun na ang ating symbol dyan. So, sa sequence network, ito yung concept behind that. Pag balance yun, lahat ng equipment natin may isang impedance na. So, yung impedance na yun yung positive or normal current, certain impedance or network. Pag naging unbalanced siya, nagkakaroon na siya. So, doon sa experiment nyo or sa exercise 1 nyo, ang common error nyo madalas is yung x0 is equal to 0, mali yun, di ba? Or pag lumipat kayo sa next step, kung ine-explore nyo, pag nilipat nyo sa short circuit, may makikita kayo ng tatlo. Bakit may Z1, Z2, Z0 dito? So, yun ang ibig sabihin nito. Kasi yung unbalanced system natin ay may tatlong component siya. Positive, negative, and zero sequence. Sa transmission lines or static circuit, that would be transformer, loads, transmission line, ang positive and negative sequence natin ay equal. Kumbaga, kukompyahin mo lang. So, ano man yung positive, yun na rin yung negative. Ang zero pero pag machines, synchronous machines sa induction motors, hindi na. May pagbabago na, which discuss natin later on. And the zero sequence is depending upon the path taken by the current. Kung meron kang meron kang connection papuntang neutral, expect may value ka lang zero sequence impedance. Pag wala kang neutral or naka-delta ka, expect yung value mo ay 0. So, yun ang ibig sabihin nito. So, yung una natin line would be yung transmission line. So, sa transmission line, pag tumingin ka sa poste ng, sa expressway, makikita mo yung cable is parang naka-triangle, naka-horizontal, or naka-vertical arrangement. Ano ba dahilan nun? May dahilan yun. Ibig sabihin, kung gusto mong palitin yung yung kanyang inductance, or gusto mong palitin yung capacitance, dun yun. So, hindi natin madidiscuss yun dito. Pero, kailangan lang natin malaman yung idea niyan. So, ang idea niyan is, pag ganito yung case natin, yung positive and negative mo, sabi nga natin kanina, same. Pero pag zero sequence, hindi. Ano rason natin? Dahil magkakaroon ka na ng magnetic field sa pagitan nila. So, applyan natin ng konting principle sa electromagnetism. Hindi nyo kailangan i-memorize yung formula niyan.
kayo mag-alala. Ang tatandaan nyo lang, sa dulo ay ang zero sequence ay mas malaki sa positive at sa negative sequence. And that is because meron kang neutral impedance. Kasi ang connection natin palagi is may papunta tayong ground or usually Y connected ka. Kaya meron yan palagi. Kahit sabihin mo, tanggalin mo ang neutral wire mo, since meron ka papuntang ground dahil nakalutang ang transmission line mo, so may additional impedance ka. And that additional impedance would be 3 times AN. So pag tinanggal natin to, makikita nyo na yung positive and negative sa zero sequence ay parehas. So, in some books na makikita nyo, para hindi na mahirapan, pinaparehas nila yun. Pero hindi naman necessary. Kasi meron kang neutral impedance. So, yun yung sa transmission line. Okay. Sa machines, nagbabago na. Ang positive sequence mo, which yun yung dinascuss natin previously, is depende sa time period. Kung nasa transient, subtransient ka, or steady state. Pero ang negative sequence, it's always your subtransient reactance. And ang zero sequence is always your leakage reactance. Kung wala kang connection dyan, kung naka-delta ka or open Y ka, zero sequence is smaller than your positive and negative sequence. Kaya tayo nagkakaroon ng grounding sa generator. Kasi masyadong maliit yung pumapasok sa ground mo ng current. So para tumaas yun, gagamit tayo ng earth connection or yung grounding connection natin. And it's always times 3. Bakit times 3? Kasi meron kang galing sa base A, base B, and base C ng current. Kung assume natin lahat yung papasok sa ground, kailangan yung impedance mo doon times 7. Ayun yung ibig sabihin. Okay. Transformer, ito yung medyo kailangan yung tandaan yung diagram. Kasi yung value ng positive, negative, and zero sequence niya, pare-parehas. Kahit anong mangyari, kung let's say sa positive is 0.5, sa negative is 0.5, sa zero is also 0.5. Pero yung diagram, yun yung nagbabago. Depende kung ang connection mo ay Y to Y, Y to delta, delta to Y, delta to delta, and so on. So, balikan natin yung inyong apparatus. Diba sa apparatus, meron tayong tinatawag na Y connected, meron tayong delta, meron tayong Y grounded, then dito, introduce sa inyo yung Y resistance grounded. Ang ibig sabihin niyan, bukod na naka-ground, nilagyan po may resistance value ka. Kasi dito, ina-assume mo na 0 ang impedance mo. Dito, kung ano man yung resistance. Meron rin tayong natawag na Y impedance grounded. Yan yung mga connections natin sa transformer. Now, since we are talking about two-winding transformer, depende sa connection mo. So, kung ang connection natin is Y grounded, it means both sides is connected papunta sa ground. Kaya magiging connection mo sa zero sequence ay straight lang. Baga may connected ka sa primary and secondary. Pag ginawa mong Y yung secondary side, doon ka mag-o-open. Pag ginawa mo namang Y yung primary side, sa primary ka naman mag-open. So, hindi na natin papakita dito sa diagram. Pag naging Y to delta ka naman, automatically, open yung part mo ng delta. So, yung delta yung open. Pag Y grounded delta, ang nangyayari is dahil ang delta walang neutral, close path yun. So, yung aking Y grounded, diretso sa reference. Hindi na siya dadaan sa secondary side. Pag pinaligtad ko to, ginawa kong delta, Y grounded, sa secondary naman ako connected. Sa sa primary ako open. Pag delta to delta, parehas siyang hindi connected. Kaya mapapansin mo yung impedance ito ay connected pababa. So yun yung mga kailangan yung tandaan. Kasi pag nag-drawing tayo mamaya, ang nagpapahirap sa drawing nyo, yung transformer, generator, at saka motor. Kasi ang transmission line, always connected yan. Ito lang yung hindi. So, mas makita nyo, mas ma-appreciate ko siya later on. Kaya po rin yung pangalawa.
Y grounded to Y. Y grounded Y. So, Y grounded Y. Kasi may grounded. Now, pag ginawa natin may resistance yan or reactance, ano mangyayari? Dadagdagan mo lang yung circuit mo ng additional na resistance or reactance. And ang value niya is times 3. Bakit times 3? Kasi nga positive, negative, and zero sequence. Parehas hindi connected. Kaya parehas siya papuntang ground. So, take note ito ay open. Open yan. Ito, grounded, papuntang reference. Hindi siya connected parehas, pero kinoconnect mo siya sa reference. Para kagaya nito, connected siya papuntang reference. So, open siya, pero connected to papuntang reference. Magkaiba siya dito. Ito, open lang. So, para hindi na lang kayo mahirapan, tawagin nyo na lang open circuit, short circuit na lang, or shorted, or connected, bahala kayo sa term. Basta connected yan, open yan, grounded na lang yung isa. Hindi. Connected siya sa reference, pero hindi siya connected sa primary and secondary. So, take note, ito ay primary and secondary side. Yung linya. Okay. So, medyo complicated sa 2 winding. Paano kaya pag 3 winding? So, pag 3 winding, mas madaling tandaan ng 3 winding. Kasi sa 3 winding, tatlo lang naman ang pwede mong connection dyan. Naka-open ka, naka-connect ka, or nakakabit ka sa reference. So, paano natin makukuha yun? For example, Y, delta Y. Yung parehas na Y ko, primary and secondary, open. Yung aking tertiary, connected sa reference. Pag ginawa ko namang Y, delta Y grounded, open, connected sa reference, shorted. So, ato pa yung ibang example. So, Y grounded Y. Open ka ng primary and secondary. Shorted ka ng tertiary. Dito naman, Y grounded delta delta. Saan ka connected? Sa primary. So, yun. Yung secondary mo and tertiary mo, papuntang reference. Take note, para hindi kayo medyo makapit kasi ang 3 winding sa naming convention. Palagi ang gitna is tertiary. Ang secondary mo sa dulo. So, primary, tertiary, secondary. So, pag may nakita ka na ganitong voltage, 13.2/100/55, conform na lang. 1/4. Ano yung sabihin niya? Tertiary yung Primary, tertiary, secondary. So, kailangan nyo tandaan yun. Yun yung naming convention. Or yun yung makikita nyo pag bumili kayo ng 3 winding transformer. May natin mayaman na kayo, bibili kayo 3 winding. Wala lang, gusto mo lang magkaroon ng 3 winding. So, ayan. Pag gano'n na yung pag-Y delta delta sa secondary and tertiary. So, mas madaling tandaan sa 3 winding. Pag Y, open. Pag Y grounded, connected. Pag delta, to the reference. So, yung 2 winding lang yung medyo may kailangan na kayo tandaan. Ito, yun yung tandaan. Okay. Sa machines, ang kailangan nyo lang tandaan dito is ang positive at saka negative sequence magkamukha. Kumbaga, kumopya ka ng assignment, para masabi hindi ka kumopya, tinanggal mo lang isang symbol. So, tinanggal mo lang yung below sa negative sequence. So, makikita nyo, wala lang yung below sa negative sequence. Pero literal na copy-paste yan. Pero yung zero sequence, hindi. Ang zero sequence is magiging connected lang siya dito if and only if meron kang Y connection. So ito. Kung ito lang yung connection mong tatlo, saka ka lang mag-connect papuntang reference. Ano lang ang difference nila? Siyempre, pag meron ng ganito at saka ganito, dadagdagan mo siya ng resistance at saka ng inductance. Yun lang ang ibig sabihin natin.
And take note, this is applicable for both sides, generator and motor. Kung ano yung ginawa mo sa generator, ganun din sa motor. Ang difference lang nila, ang generator nagsusupply, ang motor kumukuha ng current. Yeah. So, yun yung mga concept. So, mapapansin ko medyo sumasakit ang ulo natin. So, I'll give you 10 minutes to refresh, then mag-example na tayo. Then, last one, power point. So, mag-drawing lang tayo dito. Eh, pala yung pangalan. Yung at niya. Pangalan niya. Oo. Antayin natin muna yung matapos sila kumain. Okay, so magdo-drawing lang muna tayo ha. Wala pa tayong solve, puro drawing lang. Drawing lang. Ang mangyayari dyan is tatlo na yung drawing natin. Kung dati ang drawing nyo isa lang, ngayon tatlo na. Okay, so we have here yung ating two-bus system. Bakit mo sinabing two-bus? Dahil yung bus 1 and bus 2. Pag kinonsider mo to, edi magiging 5 bus siya. Pag kinonsider mo to as bus bar, so 5 bus yung system natin. Kasi ang ibig lang sabihin niyan, pwede ako mag-connect pa ng hindi naka-parallel or naka-series bus. Okay. So for this case, we have this 5 bus system or 2 bus system na may dalawang generator sa isang motor and may mga transformers. So yung transformers natin, ang connection ng transformer 1 is delta Y grounded, transformer 2 is delta Y, and transformer 3 is Y to delta. Generator natin is Y resistance, Y grounded, Y resistance. So ang tanong, ano yung positive, negative, and zero sequence? Pag sinabi, draw the 3 sequence network, ibig sabihin, drawing mo yung tatlo. Okay. So, umpisahan natin sa positive sequence. Sa positive sequence, kung paano ka mag-drawing ng per unit equivalent sequence network, yun lang yung positive sequence network natin. So, directly, so, generator, reactance ng generator, yung ating transformer, connected dito sa bus. Then, meron tayong 3-winding transformer connected sa generator. So, para hindi tayo mahirapan, lagyan natin ang label. Tapos na tayo sa una. Transmission line, direct nyo lang. Then, transformer ulit. Then, motor. So, yan yung aking positive sequence. So, kung paano mo siya ginawa dati, ganun pa rin. Wala kang binago. Okay. Ito kasi si negative sequence, ito yung pang-klase ng namumofya, pero may binago lang ng konti. So, hindi ito yung pang-klase mo ng bumopya, nasa pati yung pangalan kinopya. Ito, bumopya siya, pero pinalitan niya yung pangalan. Para at least hindi halata. Diba? So, ang gagawin lang natin dito, pag ginawa mo negative sequence, tanggalin mo lang Tanggalin yung source. tatlong bilog. Yung bilog
bilog or yung source sa generator at saka sa motor. So, pag ginawin natin, eto, hindi. Kasi wala ka namang nakakabit na load. Diba? Open yan. So, wala nakakabit. Kaya lang yung probe. So kung makikita nyo, kinopya nga lang talaga. Tinanggal lang nyo yung bilog para at least kahit paano hindi siya magkaparehas. Ngayon, ang problema kasi pag pinarehas natin ang label yan, hindi nagkopyahan sila, di ba? So para hindi siya malatag, hindi natin nilin natin ang number. So kahit may isa yan, dagdagan mo na siya, yung 1 sa dulo, yun yung magsasabi na ikaw ay nasa Negative. positive sequence. Type of. Huwag mo lalagyan ng 1 tong voltage kasi ang may voltage lang, positive. So pag ginawa natin to, X, G12, X, G12, XL12, XL12, so yan yung aking negative sequence. And lastly, yung aking zero sequence level. Ito na yung titingnan natin. Yung aking isa na dito. Meron kang reactance. May reactance ka dito, kailangan ko siya dagdag. So, pag drawing ko siya, bukod ko sa isa, meron pa ako isa pa. So, dalawa yun. Eh yun, pupunta tayo dito sa transformer. Ito na yung medyo maarte. Okay. Primary mo ay delta, secondary mo ay wire grounded. Ibig sabihin, open siya. Tapos nakakas. Y, delta tayo, primary. Sa Y tayo naka-grounded. Kaya secondary tayo papunta ground. So, tayo dito sa baba. Generator 2, Y grounded. So, as is lang. Then, yun na. So, drawing lang na. Ito yung aking primary, secondary, tertiary. I-open ko muna. Delta. Delta. Tapos, Y. Yan tayo. So, dalawang transmission line as is. Then, Y to delta, sabi natin, open ka sa delta. Then, Y resistance, reactance, or resistance, reactance. So, yung zero sequence yung maarte sa lahat. Kumbaga, ito yung tipong yung kaklase mo na may sariling mundo. May sariling way ng formula. So, take note palagi, ang may effect niya sa transformer, generator, motors. Ang transmission line mo, walang pakialam. Basta wala na siya nakakabit. Okay? So, lagyan na natin ang label. So, ito magiging XL10, XL20, XT30, XM0, pero dadagdagan ko na reactance, 3X. Kasi, meron tayo connection dito. Pag wala to, wala siya. Okay? Dito, XT10, XT20,
refresh lang natin. Si positive sa si negative sequence always same. Kumbaga, nagkopyahan lang para maiba lang, tinanggal mo lang yung ilog. Kahit ano mangyari, wala ka mahirapan. So, kung sa quiz to, sure ka may positive and negative sequence ka. Meron ka ng points. Magkakamali na lang sa zero sequence. Kasi babalikan mo yung discuss natin kanina kung ano yung connection ng transformer. So, kung let's say ang connection mo ng two-winding transformer is delta Y grounded, kung nasaan yung Y grounded, yun yung papuntang ground. Kaya pag naging Y grounded delta to, sa primary ka nakakonect. Pag three-winding, ang connection mo lang Y delta Y grounded. So yung delta is always connected sa ground or sa reference. Yung Y is always open. And Y grounded is always connected. Open but connected to Or, ground. Open but connected to ground. yun eh. Yung Y grounded. Hindi, ang Y grounded is connected. Connected na sa So, ang delta ang connected papuntang ground. pati yung So, ito nga yung dalawang yun, delta yan. Pag ginawa kong Y ito, sabi Y grounded yung dulo, saka ko siya ikakapit. Okay, para mas madaling makakita. So, gagawa ko ng invento ko, delta, Y grounded, delta. So, ano mangyari dyan? Gawin natin. Nakakonect sa ground. Right now. Primary. Ground. Sorry. Primary. Tertiary. pag naka-delta lang siya connected sa grounded. Balikan natin. Y delta, Y grounded. Naka-open. So Y, Open. open, delta, Ground. Grounded. Y grounded. Close. Palagi yung Balik na yun. Pero sir, pag 3 winding, pag 3 winding, pag 2 winding, medyo meron kayong titignan na. So sa 2 winding, sabihin natin Y delta. Ang delta ang open. sa way naman sa connect. Delta yan. Connected. Bakit mo 3x na nakalagay yun? Babalik tayo. Meron tayong reactance dito. So ibig sabihin may additional ka na, kumbaga grounding reactor. And ang grounding reactor, ang impedance niya or ang reactance niya is always times 3 dahil tatlong current ang pumapasok sa kanya, positive, negative, and zero. So ganun, kung gagawin mo yung resistor, P3X ang makita nyo, 3 ang makita. So go, for example pa, dito marami kasi nagkakamali pag-transform. So, Y grounded, delta, connected to automatically, tapos ito, papuntang ground. So, magkaiba ang kailangan itandaan pag 2 winding sa 3 winding. Kasi sa 2 winding, equivalent circuit meron tayo. Sa 3 winding, hindi mo ginagawa ang equivalent circuit. Kasi ang equivalent circuit ng 3 winding, tatlo eh. Primary, secondary, primary, tertiary, secondary. May questions? Number 1. Medyo na-confuse lang po dito sir sa difference na Y delta, Y grounded. Ulitin natin, huwag niyong pagaluin ang 3 winding sa 2 winding. Magkaiba silang case. Ang 3 winding lang ng gano'n yung gagawin nyo. Pag Y grounded, connected, pag delta, pag ground, and pag Y, okay. Sa 2 winding transformer, kailangan nyo tingnan yung connection. Kasi equivalent circuit tayo. Yun doon po kasi sa diagram na sa lahat ng net. Kasi mo po ba sir na magkaroon po ng organ po sa may transformer, water and transformer. Kasi mo po ba na lagay na ang loop po din sa may transformer.
dito? Hindi po sir, dun sa may... Ang transformer to, dito ka pwede maglagay. Dito, hindi na. Kasi ito yung primary, ito yung secondary. Ito kasi 3 winding. Kaya magkakaroon ka talaga dito pababa. Kasi ito yung winding na yun, wala siyang connection. So ito, wala ka ng problema. Meron na yan both side primary. Meron rin dito, both side. Wala tama sir, di ba po, bawal sa may transformer tayo po, malabo na tayo, hindi na pa pwede magtagay ng load, tapos ilagsan na ako sa sinabi. Kung ang ibig mo sabihin is kung ang ibig mo sabihin is kakapit doon sa winding itself, hindi na kasi may basket. Kung gusto mo lagyan ng load, pwede ka maglagay ng load dito. Pero ito, hindi naman maglalagay. Other questions? Sige, kopyahin nyo muna. Tapos, maliit yung whiteboard natin eh. Tapos, sagutan natin ang Iba lang yung pagka-drawing sa number 1, pero same lang naman siya, 2 winding sa 3 winding. Iba yung 3, wag yung pag-aanoin mo dito. 2 winding transformer. Ito 3 winding. Yung 3 winding lang yung mas straight lang. Pag-alabay ka ulit siya, pero sa 2 winding,
gagawin ko muna yung positive sequence, then yung positive sequence lang yung pinapaalam. Pero gagawin natin yung tatlo para mas makita nyo. So wala tayong problema sa positive sequence niyan, di ba? PG, XG11, or XG1 na lang kasi sa yung generator natin. XT11, XL1, XT21, XM1, and BM1. Assist lang. Kung ano yung ginawa, kung ano yung pagkakaintindi nyo last time, ganun lang. Pag negative, kasi yan naman yung original, pag-balance. Pag negative sequence, tanggalin mo lang ulit yung dalawang bilog. XG2, XT12, XL2, XT22, XM, and that. Zero sequence. Ano yung zero sequence? Lagyan natin na reactor to. Tapos yung transformer. Delta, white rounded. Open. Open. Rounded. Ay, Tapos transmission line. White rounded delta. Rounded ulit. kapalitan. And Y. Y tayo. Ibig sabihin wala kang connection sa ground na. Baligtad naman. Nakalutang. So, lagyan natin label ha. XE0. Ano to? 3x. XT10. XT0. XT20. Wait lang. Bakit may connected? Sir, open. Yeah. Sorry ah. And XFC. Hindi lang natin. At least alam natin, alam nung dalawa na. Ang connection natin dito, delta, Y grounded. Kaya yung primary mo ang hindi connected. Ang connected natin dito is Y grounded delta. Kaya yung Pay nyo ulit. Halitong whiteboard eh. Okay, ito. Hindi ko kita tingnan mo. Pag tumili ko dito. Tapos ako balik. Nagulat din ako dyan. Tingnan mo kasi dun sa ulat mo ng example. Way down. Way down. Ginareference ko. Mas may extra load pa kayo. So yung mga naman nasa kanya. Gets mo ba? Sana all. May open. Okay, may ano sa number 2. Clear pa naman? Hindi.
open. Ground to. Diba ground? Basta na-open ka. Kasi ang connection mo, wide. Hindi naman wide ground eh. Open sunlight. Naka-flow niya rin. Naka-waiwa. Kagaya. Makinig mo na makinig. Huwag niyong pag-aaloy ng principle ng transformer sa motor sa generator. Hindi pinag-aalo yan, ha? Kasi baka isipin nyo kung yung ginawa niyo sa transformer, gano'n na yung gagawin niyo sa generator. Hindi. Automatically, pag transformer, ang pag-usapan mo primary, secondary, tertiary. Sa transformer na 3 winding, may connection ka lang sa primary, secondary, and tertiary pag wide grounded. May connection ka papunta sa kanila. Pag ang naging connection mo ay delta, papuntang reference. Yung reference natin yung ground point. Pag naging wide, open yun. 3 winding. Sa 2 winding, equivalent circuit yun. So, mas complicated siya. Pero, sa motor at sa generator, ang connection mo lang doon is either ikakapit mo ba siya sa ground or lulutang mo siya. So, ikakapit mo siya sa ground pag wide solidly grounded or yung wide grounded lang. Wire reactance grounded, ibig sabihin may additional ka na reactor. Wire resistance grounded, ibig sabihin may additional ka na resistor. Pag open Y siya or delta, automatically open circuit yun. Hindi na kapapit, ito automatically. So yun yung kailangan yung tandaan. May questions pa? Ito yung dadagdag nyo ng drawing doon sa exercise 1. Kaya tatlong drawing yun. Number 16. Diba? Yung unang drawing, kaya nyo na yung drawing yun. Kasi diniscuss natin yun. Yung pangalawa at pangatlo, yan na yun sa system. Using AutoCAD yun, sir. Kung gusto nyo AutoCAD, kung gusto nyo paint. Pag nagawa nyo ng paint yun, matutuwa ako. Ang hirap i-paint doon. Kasi may nagpasal na Okay, stress ka ako eh. Okay na? Next natin, number 3. Depende sa entry winding. Pagka delta, rewinding, zero sequence. Depende kasi kunyari, given it is delta, yun connected. Pagka ang ano natin is 2 delta, y connected. Tatlo lang. Kailangan connect tayo sa Okay, number 3. Number 3, lalagyan na natin ng value. Yung ginawa natin kasi unang dalawa, drawing lang. Ngayon, may value na. Ibig sabihin, lalagyan natin ng numbers. So, ano mangyari pag may numbers lang? Okay? So, a 50 MPa, 11 kV synchronous generator has a sub-branches reactance of 20%. The generator supplies 2 motors over a transmission line with transformer at both ends as shown below. Ito yun. The motors have a rated inputs of 30 and 15 MPa, both 10 kV, with 25% sub-branch and reactance. The 3-phase transformers are rated 60 MPa, 10.8/121 kV, with leakage reactance of 10% each. Assume zero sequence reactance for the generator and motors of 6% and current limiting reactors of 2.5 ohms each are connected in the neutral of the generator and motor number 2. The zero sequence reactance of the transmission line is 300 ohms.
And the series reactance of the line is 100 ohms. Draw the positive, negative, and zero sequence. So take note, yung paglagay nyo ng value is parang per unit analysis lang. Kaya nga natin diniscuss muna yun. Kasi mas madali nyo maintindihan to, ma-appreciate kung alam nyo na kung paano siya gawin sa isang diagram. So, kung ginawa mo siya sa isang diagram, uulitin mo lang siya ng 2 beses. Pero hindi necessarily ulitin mo lahat nung pagsusol. Kasi sinabi natin kanina, ano yung kailangan nyo lang tandaan. So, drawing muna natin. Mas madaling mag-drawing kaysa pag-solve. So, drawing. So, positive, negative, and series sequence. Transmission. Transformer. Tapos, may dalawa tayong motor cores. Lagyan natin ang label para hindi tayo makuha. XG1, ay, PG pala. XG1, XT11, XL, XT21, PM1, PM1, PM1. Positive sequence. Next. Punta tayo ng Negative. ano mangyari pag negative sequence network? Tatanggalin yung generator. Tatanggalin natin yung Generator and motors. mga bilog. Yun lang yun. Bilog, tanggalin mo lang. XG, XG1, XL, XG. Ang PM ko lang sa XG. One, same lang. So at least kahit paano pakiramdam ko, pag nag-quiz tayo dito, meron na kayo dito score. Kasi pag hindi nyo pa nagawa to, ibig sabihin kailangan nyo bumalik ng sentence 1. Okay, zero sequence. Delta. Delta. Nakapalit, naka-open. Gagawin natin same sequence. Check natin siya. So meron kang reactor, di ba? Tapos delta Y grounded. Delta, Y grounded. So, naka-ground. Delta, tapos naka-open. Transmission line as is Ay, wala nga pala source. Y grounded. Y grounded, delta. Wala nga pala source. And Y motor. yung una, Y open, Y open, or Y isolated neutral. Yung isa, Baliktad. Y grounded. May ano Y siya? reactance. May reactance. Balik, balik ng open. Balik, baliktad. Wala kang motor. Ganyan lang yung pag-drawing niya. Okay. Sige, ngayon, lagay na natin kung ano yung value niya. Sige, kopyahin niyo muna. Hindi na kasya. Murahin mo ha. Pagtapos. Pagtapos lang mo. Ito lang mo naman. Hindi mo na. Ha? Murahin mo pareha. Sige. Papadrawing ko sa'yo pareha.
Di pa tapos, binura na kagad. Tapos, kakakuha ko ng papel eh. Open ko eh. Wala talaga ulit. Ba't pinura mo, pre? Isa. Parang pag-next. Parang makita mo kano. Meron yung Okay, so lagyan natin ng value. pag solving, ano yung gagamitin? Pasok ko yung sequence na Relax ka, wala pa tayo doon. Huwag ka masyadong advance, wala pa tayo doon. Alam kong gusto mo nang gawin yon, pero wala pa tayo. Wala pa tayo doon. Nagdo-drawing pa tayo sa kit pala, ha? Okay. So, ngayon, yan yung mga value natin. So, ano yung gagamitin natin? Yung pinakamalaki na S-base. Ano ba pinakamalaki na S-base? Yung 50. 60 ba? 60. Ay, meron sir. Ay, yung ano. Pwede sa trend. Wala. Ay, meron wala. Transformer sir. S-base natin si Sia. Lagyan natin yan ng region. Para at least alam nyo na. Ganun din naman dito, may region rin yun. So saan ka na dati, yun lang rin. So hindi, kahit hindi mo napakita yan, okay lang. Ang ibig ko lang sabihin na ito yung region 1, may region 2, tapos ito yung region 3. Okay? So S-base natin is 16. So we start at region 1. So ito yung aking region 1. So at region 1, ano yung gagamitin natin voltage? Yung 11. Then the base 1 is 11K. So meron ka daw 20%. Tapos, ano pa ang sinabi niya? Meron kang current kinetic reactor na 2.5 ohm sa generator and motor number 2. Yun lang yung kailangan mong tandaan ng dalawa. So, lalagyan ko ng S ng zinc base. Square equal to 60 MV. Ilan yan? Ayun, hindi pa rin mo yung calculate. Ilan? 2.00167 ohms. 2.0167. So kaya, tapos, okay, okay, sabi niya. Okay, so, yun tayo sa generator 1, XG1. Now, for this case, dahil wala siyang sinabi na pag negative sequence, meron pa siya sinabi, wala. Yung zero sequence lang yung sinabi niya, diba? So, XG1 and XG2 ay equal sa 20 over 100 times 60 over 60 times 11 over 11 square, or pwede ko sabihin J point T. So meron na tayo kaagad XD1, XD2.
tayo ng zero sequence. Bakit kailangan ko lagay yung zero sequence? Dahil meron daw siya separated. Assume zero sequence reactance for generator and motor as 6%. So magiging 6 over 100 times 60 over 60 times 11 over 11 squared equal to J 0.06 per unit. So yun yung ano natin. Value natin. Okay. So okay na tayo sa generator lahat except yung X. So ano yung X natin? X is equal to, meron siya sinabi dito, ilan daw? Current limiting reactors of 2.5 ohms connected dito saka dito. So ang gagawin ko ay 2.5 divided by J base 1. 60 over 6. Ay, o nga, no? Ba't ngayon nyo lang sinabi? Ang dami ko na sulat, ngayon nyo lang sinabi. Pinapahirapan nyo ako, ah. Gaganti na lang ako. O, ilan? Pag ginawa natin 60 over 50, siyempre magbabago siya. 0.24. 0.24. 0.24. Tapos yung isa, 0.6. Ikaw ayaw. 0.7. 0.7. 0.7. So, ayan yan. Okay? At least alam natin na alam nyo na hindi dapat 60 yun. So, ibalik tayo. Ilan yung X? At least alam ko na may nakikinig pala sa akin. O, ilan yung X natin? One 1.2396. J 1.2396. 2396. Okay, so ibig sabihin, meron tayo ito. So ano na lang wala natin, yung transformer para tapos na tayo ng region 1. But take note, pare-parehas lang yan. Kaya hindi rin naman tayo mahirapan kasi magkakamukha lang sila. So ilan yun? Ilang percent? 10%. 10 over 100 times 60 over 60 times 10.8. 10.8 over 11 squared. Questions ba dito? Nagpe-per-unit lang tayo ulit. Wala sir. Kaya nga mamahalin yung per unit ang tulo yan. Sa design nyo, gagawin nyo rin yan. So, kumbaga, uulit nyo yan. Mahirap yan sa umpisa kasi hindi pa kayo nagsusol. Pero habang tumatagal dahil paulit-ulit yan, parang ano lang yan, parang pagising mo lang, parang ka lang umihit ka ng gano'n. Okay, punta tayo region 2, gitna. So, magbabago tayo na voltage, di ba? So, V base 1 times 1 to 1 over 10.8. So, ilan? One 23.2407.
Ilan sila? Wala, naiwan ko yung kalito ko sa likod. Ilan? 123.407. Point? 23.7. 123.407. 44. 24.07. Yeah. Kilovolts. Okay, kailangan ko ng S-base. Z-base pala. Z-base. So, B-base 2 over S-base. Bakit kailan pa yung impedance natin ng transformer ay ng transmission line? Tapos na ni Alfred. Nasa hundreds ba yan? Nasa thousand? Hundreds Oo, po. ilan? 253.1378. 253.1378. 1378. 1378 ah. Sabihin nyo lang yung sagot. Pag mali, hindi naman kayo pagtatawanan. Ha? Paano nyo malalaman kung tama kung hindi nyo sasabihin? Okay, so ito yung Z-base natin. So diretso tayo ng transmission line. Yung transmission line natin, positive and negative is parehas. Yun yung series reactance. So XL1 is equal to XL2 is equal to 100 over Z-base. Zero point 3950. Sino point? 395. J 0.395. 5 lang 5 lang. Per unit. per unit. Okay. Then, zero sequence. Ano yung zero sequence natin? Yung nasa taas. Zero sequence reactance of transmission line, 300. 300. So, 300 over Z-base 1.1851. 1.1851 1851 per unit. Tapos na tayo hanggang dito sa linya. So, na tayo transformer 2. Hindi na kasha eh. Okay. Okay. Okay na? Okay na ba? Pwede na tayo proceed. Walang tanong. Wala pa naman. Nakakasabay pa?
Try mo lang kung nasa taas. Region 1 lang sir. Yung region 1 lang. Kaya ayoko nang nilensyon din. Kasi yung Pwede naman natin. region, transformer na tayo. Ayaw na sir matakpan yung ano. Sample. Kasi pare-parehas yung ating reactance, transformer, di ba? Which is 10%. So, 10 over 100 times 60 over 60 times 121 over a base 2 squared. Same pa rin ba yung kanina? 0.0964. 0.096 per unit. Magkano tayo? Region 3. So, Region 3, Transformer mo. Region 3. Ano ba ang Region 3 natin? Eh, di babaguhin natin yung B-base. B-base 3 is equal to B-base 2 10.8. times 121 over 10.8 over 121. So, babalik tayo ng 11 kb, di ba? Opo. Okay, so babalik na ito. Kunin na natin yung Z base 3. So that would be B base 3 square over S base. Two 2.0167 ulit. 2.0167. So BF1, same lang ba sa BF2? Parehas lang po sila ng voltage. Oh, parehas. Parehas po, sir. So 1080 over B base 3. 0.9091. 0.9091 bars. per unit. Yung aking reactance hindi parehas. Kasi magkaiba siya, 30 MVA at saka 15. 50. Ang parehas lang sa kanya, 10K. zero sequence. Yes, sir. Ay, Kasi 6%, di ba? At saka yung reactor. Okay, so gawin na natin una. XM11 is equal to XM12, which is equal to 25 over 100 times 30 over 60 times 11 over 10 square. 11 kasi yung base natin, di ba? Yes, sir. Base, tama? BB. Ito yung formula mo. Ang baliktad. Baliktad. segregated. 60 over 30 yan, di ba? Kaya 10 over 11 yan. Segregated.
Ano ba SPs natin? 16. Ano yung rating mo? 30. So dapat mas taas yung rating. Rating Nasa sa 5. base. Okay. So ilan yung aking value dyan? 413. J 0.413. 32. Tayo sa kasunod. XM21, XM22. So hindi na 25. Ano na? 25 pa rin pala. 25. 25 lang pero 15 na po. Gagawin lang natin 15 to. Zero 0.8264. 0.8264 64. Yung ano, per unit. So, okay na tayo. the So, motor. doon tayo sa seal sequence. 30 and 50. Ilang gagawin natin? 6%, no? 6%. So, 6 over 100. 6 over 100. 30, 15, 10 over 11, 10 over 11 squared. Sir, yung sa 10, 0.0992. J 0.09. 92. 92. Tapos J 0.1983. 83. And yung ulit, yung X. Next. X. Ano yung X natin? 2.5. 2.5 over, say, base 3. Is a base 3. 1.2396. 1.2396. So, ito lang yung nagpahaba sa gagawin. Pero yung pa rin, yung pa rin kanina. Per Ito unit. lang yung diagram. Okay. So, yung tanong kung kailan mo gagamitin yung kasunod na to, wala pa. Midterm pa yun. Relax ka lang muna. Excited ko. Excited ka Balik muna. ka sunod, sir. Yung tinatanong kasi hindi lamang kung kailan gagamitin itong dalawang to. Short circuit pa yun. Relax ka lang muna. Sige, okay nyo yan. Tapos, ulokit tayo. Lumakaw, number 4, number 5. Ikaw, hingin. Pagbalik ko, kailangan bibigay ko sa inyo yung marker. Kailangan ko lang. Try to drawing. Yung iba pwede mag-solve. Ay, mag-drawing. Pag-ipuran na lang pagkatapos. 4 and 5. Good luck lang. Grounded siya. Two winding na delta, di ba naka-open? Winding. Two winding. Open. Magkaway Hindi, delta. Ayun, okay grounded yung isa. Open then grounded. Then transmission line. Station line. Grounded open. Then, Then motor. ano, reactance. Then isang reactance connected. Ayun ang 0.6. So, naka-reactance na. White grounded. White grounded. Sino sa number? Drawing nyo na lahat. Positive, negative, zero. Ay, daan pala to. May sigo na lang. Ay, nakahirap-hirap yung ano. Number 5. Dalawa siya. Dalawang dalawa. Mag-open na to. May Delta. Naka-open.